Let's praise the living God. Let's give glory. Let's give the honor. Hallelujah. 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 Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Aba naming Diyos na dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Diyos naming banal, O God. Diyos naming nagmahal ng tunay. Diyos na nagtiwala sa aming lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, inaangkin po namin kasama namin sa aming kalagitnaan. Father God, Ikaw po ang maging sentro ng gawain ito. Ikaw po ang maging sentro ng aming iglesia. Ikaw po ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw po ang maging sentro ng aming pananampalataya. Ikaw lamang at wala ng iba, O Diyos, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Father God, salamat po sa iyong pangako. Kung kami magtatapat sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, kami iyong patatawarin. Patawad po, O Diyos. Pakalinisin mo ang aming puso. Linisin mo po ang aming mga isipan. Kami at ang mga nasa online, O God, na kasama namin na mananambahan sa oras na ito. Nawa, dalisayin mo po, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Tinataas po namin sa panalangin ang bumubuo ng body of Christ. Pagpalain niyo po ang lahat ng gawaing ginaganap at gaganapin sa buong araw na ito. God, Ikaw lamang ang itaas at sambahin ng mga anak ng Diyos na pinili mo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming mga pag-aawitan, ang mensaheng ibababa ng mga lingkod ng Diyos. Nawa ang mensahe mong banal, O God, ang magbigay lakas, magbigay encouragement sa bawat isang makikinig, O Diyos. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming iglesia. Mula po sa ROG Golden Hills sa umagang ito, tinataas po namin ang tagumpay ng gawain ito sa pangalan ni Jesus, O God. Ang magbababa ng Word of God, aming Pastora Michelle, ang buong music team, O God, i-bless mo po ng anointing in the name of Jesus. Ganun din po ang ROG Sitio Suha, ROG San Isidro, ang ROG Green Forbes at ROG Gumaok, Panginoon. Father God, in the name of Jesus. Ang mga iglesyang ito, Panginoon, kung saan nagamit ang iyong mga anak, continue to bless these churches. Pagpalain niyo po ang mga anak niyong dumadalo sa mga iglesyang ito. Pagpalain niyo po ang lingkod ng Diyos na maghahayag ng iyong salita sa araw na ito, sa Greenform, Sitio Suha, San Isidro, Panginoon. Pagpalain niyo po na ang bawat salitang lalabas sa labi, Panginoon, ay galing sa iyo, God. Galing sa iyo, Panginoon. At God, magrema ito, Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, in Jesus' name. Sa umagang ito, tinataas po namin din ang aming mahal na bansang Pilipinas. Father God, forgive the sins of our nation. Patawarin niyo po ang kasalanan ng aming bayan. Patawarin niyo po ang kasalanan ng mga anak niyong Pilipino. Father God, i-bless mo po ng kapayapaan ang mahal naming bansa. I-bless mo po ng wisdom ang aming Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, ang kanyang pangalawang Pangulo, hanggang sa pinakamababang naglilingkod sa lahat ng barangay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Father God, magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, O Diyos. God, mapamunuan ng tama ang aming bansa ayon sa kalooban. Father God, in the name of Jesus, O Lord, inaangkin po namin ang lahat ng prophetic destiny sa aming bansa ay magkakaroon po ng katuparan in Jesus' name. Pagpalain mo rin ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos na pinili mo, O God. Dalangin po namin, God, maghari ka sa bayang Israel. God, ang mga bansang gustong gumapi sa bansang ito, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin, walang magtatagumpay sino man sa kanila, O God. Any form and plan of the enemy sa bayan ng Diyos, tinataboy namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Father God, inaangkin namin sa umagang ito ang lahat ng hinirang mong anak ng Diyos. Malalakaran namin ang kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Ang layunin ng mga buhay ng anak ng Diyos, God. Ito pong masusunod sa aming buhay, Panginoon. Bless us, O Lord, upang maging pagpapala kami sa maraming tao, Panginoon. Salamat sa tagumpay ng gawain ito. Salamat, Banal na Espiritu. Move in our midst, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Lukuban mo po
ang iyong kapangyarihan ang lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name, everybody shout, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya samahan niyo po kaming umawit. Sumayaw po tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Magpasalamat tayo sa Kanya. Tayo ay malakas. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. Woo! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. Yes, Lord. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. For He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. 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 Rejoice. Amen. Dapat lamang na tayo ay magalak. I love you, Lord. I love you. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi nagmamahal. Hallelujah. Patuloy kami, Panginoon, na aawit sa'yo. Buong puso, Panginoon. Hallelujah. To love you, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
will sing of the goodness of God. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, I love you, Lord. Sa habag at biyaya mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa tuwing kami gigising, Panginoon, lagi kang nandyan. Niyayakap mo kami. Nililigtas mo kami sa sakit at karamdaman, Panginoon. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Your voice. You have led me through the fire. God, thank you. Inisnats mo kami, Panginoon, sa nagatagatang apoy, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin. God, thank you so much, Lord. Ikaw ang aming kaibigan, ikaw ang aming ama, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Amen. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. Yes. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. With all my life you have been so, so good.
Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen? Are we blessed? Amen. Naramdaman ba natin ang presence ni Lord? Amen. Patuloy tayong palalakasin ng Diyos sa kanyang banal na salita. I-welcome po natin ang maghahayag ng banal na mensahe, ang ating pastoral Michelle. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Opo, ang title po natin ay Nag-iisang Ikaw. Kanta po yun, di ba? Amen. Pero bago po tayo kumanta, bago natin ihayag salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Diyos, salamat sa umaga ito, Panginoon o God. Sa iyong paggabay, dalangin po namin, Panginoon o God, na siya manguna sa aming kalagitnaan. Lord, put your words on my lips, O God. Napawang iyong salita lamang, sa iyong salita lamang, Panginoon, ang aking maihayag. At kayo madakila sa aming kalagitnaan. Totoo, Panginoon, it's all about you, Jesus. Kami ay bahagi lamang, Panginoon, ng iyong plano. Maunawaan namin ang role namin bilang ako, bilang kami na nag-iisang ikaw. Salamat o Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ang ating pong, nung nakaraan po, naalala niyo minsan yung tinuro ko yung ordained for greatness. Ito po yung part 2 niya. Di ba sabi ko, sana may ano ko yung part 2. Yung introductory lang po yung una natin. Di ba tuwan-tuwa kayo dun sa, it's not my fault. It's my default. Kasi nakilala natin yung ating sarili na kaya pala tayo hindi katulad niya kasi hindi tayo nilikha ng Diyos na ganun. Na unti-unti nating nauunawaan na yung sarili natin ay unique dun sa iba. We are unique, kaya we should not compare ourselves to others. Samahan niyo po akong basahin ang Romans 12, 6-8. Ito po yung 7 gifts of the Father to the humanity. Ito po yung ang regalo ng ating Diyos Ama sa sangkatauhan. Minsan, paulit-ulit na natin itong nababasa, pero parang baliwala lang. Sige, ngayon po, try natin siyang i-dig deeper. Amen po. Sabi po dito, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches in his teaching. The one who exhorts in his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness. Sige, basahin po natin sa Tagalog. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi dito, iba't ibang kakayahan ibinigay ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang kaloob na yan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag ito na ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Tandaan po mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya na may kagalakan. Sige po, himay-himayin po natin ang ating sarili dito sa mga kaloob na to, sa gifts of the Father. Kaloob ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Kaya po wag mong sabihin, ako, hindi ako marunong niyan. Ako yung taong walang ka-gift-gift. Ayan, malinaw po Tayo po ay may kaloob. Sabi niya, iba't ibang kakayanan binigay sa atin ng Diyos.
ayon sa kanyang biyaya. Grace. Again, grace ng Panginoon po ito Hindi po natin ito dahil sa galing natin. Ito'y biyaya ng Diyos. Sabi doon, kaya gamitin natin ang kaloob na yan, kaya gamitin natin ang kaloob na yan. Amen? Hindi yan binigay ng Diyos para itago natin, mga kapatid. Hindi yan ibinigay ng Diyos para ipagmayabang natin. Binigayan ng Diyos para magamit natin sa pang-araw-araw. Hindi lang para sa sarili natin, hindi lang sa pamilya mo, para sa church, para sa bayan natin. Nag-iisang ikaw, opo, nag-iisang ikaw po kayo. Imaginein po natin, sa dinami-dami ng tao sa mundo, alam ng Diyos kung sino ka. At yung kaloob na yan, sa iyo ibinigay, bukod tangi. Walang taong may exactly nakaparehas. Kahit po kayo ay kambal, walang eksaktong magkaparehas. Minsan tayong mga tao, nahihirapan. Kasi anong ginagawa natin? Pinipilit natin sa kapwa natin na maging kasing galing natin. 'Di ba? Ako magaling akong kumanta, dapat ganun ka din. Beritera ka, ikaw na yung soprano. At siya ay alto, huwag mong pilitin sa kanya na marating yung key mo dahil hindi niya yung key. At yung alto naman, huwag niyong piliting maging soprano dahil hindi kayo yun. Paano naman po, yung wala sa alto, wala sa soprano, wala din sa gitna. Talaga yung boses ko, ang key ko makikita lang sa langit. Wala talaga dito sa mundo. May lulugaran pa rin po tayo. Kung ganun po tayo, mag-rap na lang po tayo. Amen po ba? Doon sa rap, babasahin lang naman natin Kaya lang, pumumpas naman tayo ng konti, di ba? Effort pa rin ng konti. At least hindi na pang birit, hindi na pang bass, di ba? Konting din, yun po tayo nilikha ng Diyos. You are unique. Sabihin mo nga, ako ay unique. Nag-iisang ako. Di ba? Sabi nga, nag-iisang ikaw. Di ba? Nag-iisa ka lang. O di ba? Kumanta na ako. Siyempre, wala yung, baka kasi gayahin ako nung isa Di ba? Iba yung kanyang gift, pamakalangit yun. Ayun. Naalala mo ba mga kapatid, hindi lang tayo, we are gifted. Sabi ko nga, hindi lang as individual. Sabi nga nila, di ba ang Pilipino daw, talaga namang taas noo kahit kanino. Amen po ba? Nakikilala yung lahi natin sa ibang bansa, pero yung kapwa natin, hindi natin makita yung galing. Hindi natin ma-appreciate. Yung ka-churchmate natin dito, hindi natin makita yung talento, pipintasan pa natin. Bakit kaya ganon? Samantalang sa iba, appreciate na appreciate. Minsan, di ko tuloy naalala ko yung kanta. Ito na, kasi sabi ko nga, kung hindi kaya ng soprano, daanin natin sa rap. Naalala ko si Francis Magalona. Naalala niyo ba yun? Pero, wala po akong balak yung kontrobersya ngayon na bago sa kanya. At hindi po ako yung pangatlo. Hindi rin ako yung pangalawa. Tandaan niyo po yun. Sabi niya dito, sabi niya, mga kababayan ko, dapat mong malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kung may itim o may puti, mayroon naman kayo manggi, isipin mo, kaya mo. Di ba? Kaya nating mag-rap. Kung hindi natin kaya ng soprano, doon tayo sa rap na lang. Okay ba yun? Hallelujah. Sabi niya dito, sabi niya po doon, dapat magsumikap para tayo di maghirap. Ang trabaho mo, pagbutihin mo, dahil ang gusto mo ay kaya mo. Kung kaya mo, ay kaya niya, at kaya nating dalawa. Amen! Di ba? Kung kaya mo, ay kaya niya. Lalo na kung pagsasama-samahin tayo. Ito binabanggit niya lang, kaya nating dalawa. Talento mo, talento niya, talento ko, pagsama-samahin natin. Gift mo, gift niya. Ano ba yung gift mo? Pagtuturo ba? Anong sabi doon? Ang unang gift na binanggit? Tingnan po natin Ang sabi doon, sabi niya,
Iba't iba ang kakayanang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Ano yung una? Pagpapahayag. Sa English po, ito po ay gift of prophecy. Sabi niya ganon, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung ang kaloob natin ay gift of prophecy, pagpapahayag ng salita ng Diyos, sabi niya, kailangang ipahayag ito ayon sa kanyang pananampalataya. Ayan na naman tayo. Malinaw po yan ha. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kapatid, yung pananampalataya niya ay iba din sa pananampalataya. Although, nais natin, pare-parehas, na magkaroon ng pananampalatayang kahit tulad kay Kristo, Christ-likeness, di po ba? Yung malaking pananampalataya. Pero dahil nga po tayo ay growing Christian, iba-iba. Mayroon na ito pa lang, ikaw ganyan na pala. Di po ba? So wag nating maliitin yung isang tao na yon because yung gift niya is not on the gift of prophecy. Amen po ba? Alamin natin, ano ba yung gift sa akin ng Diyos? Sabi niya po dito, kung paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Ito po yung gift of serving. Sabi niya dito, at pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag, hindi kuripot. At kung ikaw maluwag magbigay, huwag mong sabihin, ikaw talaga, hanggang barya ka na lang. Diba? Tandaan nyo, tinuro yan ni Sister Arlene, tama ba ako? Yung tithing is 10% proportionate to our income. Kung malaki ang income mo, 10% noon. Kung maliit, 10% noon, mas maliit din. Pero still 10% to the Lord. Amen? So, wag tayong At kung talagang sabi niya, magbigay ng maluwag with cheerfulness. Diba? May kagalakan. Sabi niya, kung mamuno siya ng buong sikap. May pagsisikap. Sabi niya, kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Amen. So, makita natin sa mga talentong ito, iba't iba man siya, we need to do our best sa mga talentong kaloob ng Diyos. Gawin natin yung best natin, and God will do the rest. Tuklasin natin, ano ba ang kaloob ng Diyos sa atin? Sino ang sa umagang ito, nais nang matuklasan kung ano yung kaloob sa kanya ng Diyos? Taas ng kamay. Kasi alam mo, dapat malaman po natin what is elemental in us. Kasi yung elemental, ito yung innate in you. Yan kanilikha ng Diyos. Pag nakita mo yung galing mo nandyan pala, hindi mo titingnan yung galing ni sister o ni brother. Hindi mo siya kaiinggitan. Kasi may sariling galing ang binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo sasabihin, bakit siya na lang parating pinipiling mag-song lead sa malalaking event? Pagka sa maliliit, hindi ako pinipili. Diba? Tingnan mo, ano ba yung gift mo? Gustong-gusto ko talaga dyan sa ang music kasi favorite ng lahat yan. Kasi talagang, di ba, kitang-kita sa stage. Pero hindi pala tayo doon. Kami pala yung mga pang multimedia. Hi, Grace! Yung mga nasa sulok lang, suot namin nakaitim lang kasi para hindi nyo nakikita na umiikot kami dito, nagka-cameraman. Diba? Nadadapa na, natatawa ko sa FB. Pinakikita po doon yung iba-ibang po ng cameraman na nakadapa na para makita lang yung magandang angulo nung shots. So anyway, di ba? Yun yung mga minsan na hindi natin nakikita sa paligid. Pero makita mo ngayon na kaya pala may mga ganyan-ganyan. Sila pala may mga gawa ng mga yan. Nakita yung mga trailer natin, yung mga sa mga pag may events tayo. So yun. Anyway, sabi niya, dapat gawin natin. Tuklasin natin, ano ang kaloob ng Diyos sa akin? Sige. Doon po natin sa my modalities DNA. Baba mo doon. Yan. Baba mo. Yan. Sabi po dito, sabi ko nga kanina, bawat isa sa atin ay unique sa Panginoon. Yung DNA mo, hindi katulad ng DNA niya. Kaya di ba pag
nagtatalo-talo. Sino ang ama ng batang yan? Kasi hindi malaman kung sino yung tatay eh. Di ba isinasubject siya sa DNA test? Kasi unique ka. Nag-iisang ikaw. Wala kang katulad. Di ba? Nag-iisang ikaw. Ikaw yon. Ngayon, ang gift ba sa'yo ni Lord ay isang prophetia or prophecy o pagpapahayag? Maaari kasi namang madami. Lahat, ibig sabihin, pwedeng marami tayong may gift of prophecy, pero iba-iba po yung level na binibigay ni Lord. Kaya nga, di ba sabi niya, magpahayag ka ng ayon sa iyong pananampalataya. Amen po ba? So, sabi niya, ano ba yung gift mo? Gift of prophecy ba? Pagpapahayag ba? Di ba? Sabi dito, be yourselves. Everyone else is already taken. Maging, kung sino tayo, yun ang panatayuan natin. Huwag mong gayahin si ganito. Gusto ko talaga maging katulad niya. Pag pilitin mong bumirit, hindi ka naman ganun eh. Diba? O kaya pilitin mo ngayon na, doon ako sa dance kasi talagang gusto ko yung banner eh. Ganon. Gusto ko yun eh. Tsaka yung interpretative dancing, yun naman pala talaga namang, ang alam mo pala yung parang robotic dance. Parang ganon. Diba? Siguro doon tayo maaangkop. So, yun po. Sabi niya, know your gifts, know your modality. Kaya sa umagang ito, nawa, malaman natin, ano ba yung regalo ng Diyos sa atin? Ano yung modality natin? Ano yung gift na binigay sa atin ng ating Ama? Amen po ba? Alam niyo po ba, next slide. Marami kasing regalo ang Diyos. Ang God the Father, nagbigay ng regalo sa atin. Makikita natin sa Romans 12:6-8. Ang God the Son, Jesus, has given us also gift to the church, sa pangkalahatan as church. At mayroon din namang gift of the Holy Spirit para sa kanyang kaharian. Imagine mo, lahat po yun binigay sa atin. Ang dami po niya, no? Pag wala kang nasahod dyan, kahit isa, ewan ko lang. Sabi ng Diyos, binigay niya eh. Amen po ba? Kung anak ka ng Diyos, may makukuha ka dyan. Bakit po? Sabi ng Panginoon, nung binaba niya yung Holy Spirit, di ba? Iniwan niya yon. Ibinigay niya sa mga anak niya. Yung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, in-empower niya tayo. Amen po ba? Kaya hindi natin matatanggi na wala tayo na kahit isang mga regalo dyan, na isang kaloob ng Diyos. Meron at meron. Alamin lang natin, ano yung innate in me? Ano yung elemental sa akin na kaloob ng Diyos? Doon muna po tayo sa gift of the Father to the humanity. Yung ibang gifts, sa ibang araw na natin pag-usapan yan. Masyadong madami. Ganon kadami yung binigay ng Diyos na regalo. Bakit? Anong sabi sa Bible? Para yan yung magamit natin in this battle. Tandaan nyo mo mga kapatid. Bakit ko sinasabi sa inyo na gamitin natin to? Discovery natin kung anong talento ng Diyos na binigay sa atin. Kasi ito yung magagamit natin sa pang-araw na buhay para tayo ay magtagumpay. Kasi yung pagsubok na ibibigay sa atin, naaayon lang din sa ating kakayanan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi naaayon sa ating kakayanan. Yang mga kaloob na yan, binigay ng Diyos yan para tayo maging sandata natin. Amen po ba? Para hindi ka nakasilip dun sa sandata ng iba. Kasi mabigat yun para sa'yo. Di ba si David? Nung lalaban siya kay Goliath, yung hari binibigay sa kanya. Yung armor ng hari. Shield, helmet. Batang-bata. Pagdadalhin mo ng ganun, baka ganun yung lakad nun. Sabi niya, mahal na hari, hindi ko po kailangan yan. Hindi po ako komportable. Saan siya komportable? Sa tirador. Kapatid, baka sabihin mo, tirador lang? Huwag mong mamaliitin kung tirador lang. Sino pumatay kay David? Goliath, kinatakutan ng lahat. Even ang hari, kinatakutan. Pero tirador lang, kapatid. Huwag mong isipin na maliit yung talento mo. Diba? You are ordained for greatness. Nilikha ka ng Diyos na yan because yan ang plano mo. Yan ang parte mo sa globe,
sa pangkalahatang plano ng Diyos. Amen po ba? Yan yung bahagi mo. Huwag mong iismulin dahil ikaw yan. Sa Diyos, yan ay malaki. Yan ang bahagi mo. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Amen po? Sabihin mo, buti pa siya. Grabe, pag nag-prophesy, anong alam na alam? Mayroon siyang gift of knowledge. Hindi ko pa alam niya na. Tapos ikaw, minamaliit mo yung sarili, samantalang ako, ito lang. Linis-linis ng ang alam ko. Kapatid, subukin mo, puro kalat dito. Ewan ko lang kung makapag-worship dito ng maayos. Diba? Yung mata mo, ano ba yan? Ang dumi-dumi. Nangangamoy ng ano. Diba? Kaya huwag mong ismulin. Huwag mong maliitin yung kakayanan mo. Because yan ang bahagi mo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ngayon tingnan po natin. Bumaba po tayo dun sa gift ng prophecy. Ano bang meron tong gift of prophecy na to? Para malaman natin, ito ba yung kaloob ng Diyos sa akin? Ito yung mga taong they love to discover things. Pakikita niyo po sa mga anak niyo, sabi nga ni Pastora, ang anak niyang, Kuya Franco, pasensya na ha, banggitin ko yung pangalan niyo. Ang anak niyang si Kuya Franco, lahat daw ng laruan niyan sira. Wawarakin niya yan. Tapos i-assemble niya. Yun yung hilig niya. Pero totoo naman, ang galing niya magmekaniko. Yung kotse namin, nakailang mekaniko yun. Pero pagdating sa kanya, negative, positive lang pala. Gawa na po ngayon, parang ang brand new. Pag nag-aano kami, by the way, yung kotse, yung sasakyan po namin is 25 years old po yata yun. Halos, konti lang, siguro mga 1 year lang ang ano niya kay Grace. Ganun po siya, pero wala siyang kalampag na tugtog, wala. Yan po ay glory to God. Amen. Si Kuya Franco po, nakuha niya po yung sakit noon. Amen po. So yun, ito pong mga may gift of prophecy, yan yung sinasabi nyo na, usually pag bata pa, alam mo yung bata na yan, nag-hallucinate yan. Kung ano-ano yung sinasabi, iniisip. Ang gusto niya, ayaw niya ng drawing. Pag drawingin mo yan, yung drawing niya wala sa hulog. Pag tinanong mo, ano yan anak? Puno. Hindi naman mukhang puno. Diba? Mga tipong ganon. Meron nga ang bata, drawing siya ng brown, ganon lang daw. Tinanong. Sabi nung teacher, ano yan drawing mo? Ba't para, sa isip ng teacher kasi parang kinahig lang ng kung ano-ano ng manok. Sabi niya, puno. Puno daw yun. Pero alam mo yung bata na yun, natapos yun ng college. Cum laude siya ng UP. Ayun. Si Kuya James Calonge po yun. Nakita niyo po, pero nung time na, nung elementary pa siya, tinatanong kung ano yung drawing niya, hindi malaman kung ano. So, nakita niyo yung naisip niyo ba noon na magkakaroon tayo ng eroplano na lumilipad dyan? Ang law of gravity, saan? Babagsak pababa. Pero nakontra yun. Ito po yung gift ng mga gift of prophecy. They can see the gift of the eyes. So makita niyo po, nakikita nila yung mga bagay na hindi natin makita. Akala mo imposible, pero sa kanila, alam niya yan. You know, the Lord, sabi niya, ang tawag sa kanila po is futurist modality. Kumbaga, learning the eyes. They can see things na hindi natin kayang makita. Sa kanila, sobrang linaw niyan. Nakikita nila. Pero kinakailangan itong gift na to, kinakailangan ma-redeem. Kasi tandaan nyo po, ang gift natin, maaring gamitin yan sa kaaway at sa Diyos. Bakit mayroong mga skillful sobra dyan? Karamihan, sobrang gagaling nila to. Sabi nga nila, pag, di ba, may albularyo. Di ba, na ginagamit yung witchcraft. Karamihan dyan nasa gift of prophecy because they can see in the spirit realm. Pero pag ginamit mo yan sa mali, mapupunta ka sa mali. Binigyan tayo ng Panginoon na makakita in the spirit. Actually, we are in the flow of now, right now. In-encourage ko po kayo to desire this. Kasi, hindi naman
lahat naman tayo minsan, yung inaaktuhan natin na trabaho, hindi yung mismong gift na kinaloob sa atin. Kasi, nagkataon na doon ka na-assign. Pero, you wear the hat. I mean, yun yung inaaktuhan mo kasi kailangan mong gawin. Amen po ba? Pero the elemental in you, ang talaga pala, isa kang prophetia, pero andito ka ngayon sa gift of serving. Nagsiserve ka. Diba? So may ganun, nagiging multitasking tayo. Pero sa dami sa 7 na yan, meron talaga dyan na ikaw, na nagdo-dominate, dominant. Hanapin natin yun kasi yun po yung galing natin. So sabi ko nga, sila yung mga mahilig mag-discover, pakialamero, ganyan-ganyan. Yan po yung mga mystery. Nandyan. Sabi ko nga minsan, magugulat kayo, magkikwento yan. Ay, alam mo, nag-trans ako. Yung mga hindi pa particular sa word na trans, ito po nangyayari po talaga to ha. Kahit nandito ako nagpipreach, pwedeng ang dalhin ako ni Lord sa isang lugar. Alam niyo po ba yun? Yan po yung gagawin ni Lord sa atin sa kapanahunan pag may time na ng Antichrist. Kaya wag po tayong matatakot. Kahit nandyan ka, kaya kang dalhin ni Lord papunta doon. Si Jesus mismo, di ba? Inano siya. Dinala siya in the Spirit. Experience niya nandun. Si John, dinala siya ni Lord. Kaya niya na ikwento ang Book of Revelation. Dinala siya in the Spirit doon. At pag nandun ka sa lugar na yon, feeling mo normal lahat. Everything is normal. Magugulat ka na lang, babalik ka na lang dito. Ay, dito pala ako sa earth. Pero that is normal. Mga kapatid, bakit ko ini-introduce to sa inyo? We are now in the last days. Ito yung mga bagay na mararanasan natin, unti-unting ipaparanas natin sa atin ng Diyos. Hindi man sa ngayon, pero in due time, ipaparanas ng Panginoon yan para lalong mag-increase yung ating pananampalataya. May mga mystery na mga bagay na akala natin hindi nangyayari, pero napangyayari. Dahil, is there anything too hard for the Lord? Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Amen. Hallelujah. Kaya pag dumating yung time na may Antichrist, papahirapan kayo, huwag tayong matakot. It's all in our physical eyes. Pag pinagana natin ang spiritual eyes, hindi natin mararamdaman ang sakit. Bakit? Ano sabi? Si John, na nagsulat ng Revelation, nilagay siya sa kumukulong mantika. Natakot ba siya? Hindi. Nagpatuloy pa nga siya eh. Kaya nga makikita nyo sa Book of Revelation, ang sabi doon, I, your companion in the tribulation, in the island of Patmos. Nasa island of Patmos siya. Diba? Companion tayo natin sa time ng tribulation. Nag-exist siya, hindi siya natakot. Marami tayong mga martyr. Hindi siya hindi siya nagtatago. Yung pinatay ng mga ISIS, nanindigan sa pagiging makikita nyo siya sa YouTube. Wala man lang doon nagpupumiglas. Wala lang, tahimik lang sila. Kasi in a nanosecond of our life, nakikita ng tao nandyan ka. Pero si Lord, kinuha na yung consciousness mo. Dinala ka na doon. Pero yung physical body mo nandito. Pero yung consciousness mo, kinuha na ni Lord. Kaya, we should not be afraid. Next gift. Meron po tayong tinatawag na diakonia. Ito po sa Greek po kasi yan. Pero sa English, sabi niya dito, serving, service or paglilingkod sa Tagalog. Ito po yung magagaling sa mag-paint. Diba? Ay nako, hindi lahat magaling mag-paint. Ito yung magagaling, lahat tayo nagluluto. Maliban lang dun sa talagang ayaw magluto. Pero mayroong dyan, yung may gift niyan, grabe, hindi yan magluluto ng basta lang. May dekorasyon pa yan. Di ba pag nag-bake ka ngayon, natutuwa po ako sa mga cake na binibenta ngayon. Nakita ko dun sa yung cake, mukha ng motorsiklo na yung itsura. Ganun katitindi. Sabi ko, wow naman, talagang, alam mo yung artisan.
Sobra talagang yung art nila, grabe. Siyempre, pag ako hindi naman yun yung gift ko, wag ko nang naisin, appreciate natin yung gift na mayroon sila. Wag nating kainggitan because unique silang ginawa ng Diyos. Di ba? Mag-decorate ka dyan. Sa iba kasi, pwede na yan. Sa mga katulad ko, na hindi ganun yung pag nakita ko, ang ganda, pwede na yan. Pero sa talagang magagaling, naku po, ultimo kuwit kung ano man dyan. Kitang-kita niya yan. Ang change ng color, matikulusa. Pero magagalit ka sa kanya. Kasi sa sobrang metikulosa niya, lahat ng bagay, kalit-lit na bagay na lang nakikita pa. Kasi perfectionist siya. Pero kapatid, huwag kang magalit sa kanila. It's not their fault. It's their default. Kaloob ng Diyos sa kanila yun eh. Kasi nga, para yung mga ginagawa nating mga petiks, sila yung kumbaga quality control. Di ba? Yung mga parilaks-relax dyan na, tama na yan, pwede na yan. Di ba? Pero yung mga yan, yung may gift talaga of the hand. Yung kanina po, ang gamit po nila eyes, ito naman, hand. Makita natin yung galing talaga nila, di ba? Exceptional, perfectionist yan. Ayaw niyan. Yung mga architects, mga engineers, dapat talagang with accuracy kasi kinukompute pa nga yan eh. Baka mamaya magiba-giba pa yan, yung mga architect. Yung pala, mali pala yung design mo. Hindi pala pwede kasi pwedeng mag-collapse. Alam mo? Pero sa atin, pwede na yan. Mga ganon. So, wag nating maliitin. At yung may mga gift naman na ganon, wag naman na maliitin yung mga katulad namin na pwede na yan. Because hindi naman namin siya default. It's not our fault, it's our default. Niloob kami ng Diyos kasi iba yung galing namin. Diba? May kanya-kanya tayo. Meron naman tayo ditong another term for that is specialist modality. Kapag ang gift natin ng Panginoon sa atin ay gift of teaching o pagtuturo. Diba? Tayo daw ay magturo. Alam mo yung gift ng teacher? Kahit pa labo-labo yan, kaya niya yan in-explain in details. Amen po ba? Minsan mahilig tayo magpili ng preacher. Sa preacher na lang. Alam mo yung preacher na yan, ganito yan, ganyan. Gusto ko talaga magturo si ganito. Kasi alam niyo po, iba-iba yung gift na binigay sa atin ni Lord ng pagtuturo. Tingnan mo sa atin si Pastora Nedy, sino nakakilala kay Pastora Nedy? Di ba pag nagturo siya, lalo sa mga 7 a.m., yung history, alam na alam niya. Sabi nga ni Pastora, kung saan nilalukay. Hindi mo malaman kung saan yung kwento nakuha sa Bible. Yung mga kwento sa Bible na hindi natin pinapansin, yun ang kaya niyang pansinin. Di ba? Pero hindi ako yun. Kasi nga, gusto kong maging ganon. Hindi ako nidesign ni Lord para maging ganon. Si Pastor LB, yung style niya ng pagtuturo, very practical life application, hindi ko po siya kaya yung ala Pastor Ed Lapis. Kasi hindi po ako ganon yun. Ako yung tipong petiks-petiks lang. Mga ganon. Alam mo yun, kasi doon ako ginawa ng Diyos. Diba? Chill-chill lang. Ayun. Si Pastor Fernan, para siyang Brother Eddie. Uumpisa niya tatapusin niya, verse. Pero tapos, mabibless ka. Diba? Pero pinagdugtong-dugtong na verse lang. Si Pastor Raquel, pag nagturo, yung kita mo yung pagiging teacher niya, detalye. Amen ba? So makita niyo po iba-iba. Learn to appreciate kung ano po yung meron kaming mai-offer because yan yung dinesign ni Lord sa amin. Amen? So sunod wala lang mamimili. Amen. Hallelujah. Pagiging teacher. At kung kayo naman yung may gift na yon, gamitin nyo na kay Lord. Kailan pa ibibigay ang buhay nyo't lakas? O, di ba? Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Oy, pero hindi po ako sa music. Lahat lang po yan, tinatry ko lang. Amen po. Kasi minsan naman tumatama, minsan naman sablay. Hindi. Jack of all trade, master of none. Naalala ko yon, pandemic. Wala sila lahat. Sister Michelle, pwede ka mag-back up? Back up ba? O sige, basta wag lang ako song lead. Back up. Kaya po ako, nasa music. Oh, di ba?
Kahapon sa Gumaok, walang music. O, sige, pastora, ako. Song lead. O, di ba? Praise the Lord. Nakakatuwa si Lord, di ba? Jack of all trade, master of none. Pag wala lang tatayo, sige, call me to the rescue. Praise the Lord. Sabi ni pastora, nung gawin mong tinola yung lutuin natin. Sabi ko, Lord, hindi ako nagluluto. Ang luto ko po, 6 na tao lang. Kasi 6 lang kami sa bahay. Pero yung lalabi doon, hindi na. Sige, ako na po. Nagluto ko. Ito na ngayon si Pastor Mark. Kasi ang guest natin si Pastor Mark, yung concert po yun eh. Sabi niya, ay masarap ha. Oh, masarap pala, kaya din pala. O, di ba? Praise the Lord. Wag lang tanggi. Baka mamaya talaga, katulad nyo rin ako, Jack of all trade, master of none. Nung kailangan ng multimedia, hi Grace, na-comment sila lahat. Kaya mo, Sister Michelle? Dala. Si Grace, nandun sa bahay. Ako nandito. Grace, nasaan dito? Ang pipindutin to. Nakatapos din, na-edit din. No, di ba? Glory to God. Oh, glory to God yan. Kasi nga po, iba-iba yung gift natin na ibinigay sa atin ni Lord. Amen? So next is yung parakaleho. Ito po yung yung may gift po ng exhorter or enabling. Yung sila po yung magaling mag-advise, yung pagpapayo. Kapag yan ang gift mo, kapatid, gawin mo na. Ang daming nadidepress ngayon. Amen po ba? Kaya po, ayaw ng Diyos na maging mag-isa tayo. Kasi yung kapatid natin ang malakas, tutulungan natin siyang bumangon. Kung yung payo natin ay makakapag-lift up dun sa tao na yun, rise up, it's your time right now, mga may gift ng pagpapayo. Ang tawag po sa amin, kasi more of sa klase po namin, Greek po yung so parakaleho. So yun po, ano yung gift mo? Ano ba yung gift mo? Ikaw yung tipong tao na pag yung tao talagang, gusto mong bumangon muli. Gusto mo siyang makabangon. Mayroong mga gift na ganon. Subukan mo mag-advise dyan, iba. Nako, sister, ano ba naman ginagawa mo sa halip na, alam mo, sinisi pa ng sinisi sa halip na makabangon lalong nalugmok. Kasi hindi po yun yung gift niya. Hindi naman niya yun desire na malugmok yun because it's not his gift or her gift. Ang delivery niya, iba. Pero pag ang nag-deliver nun is yung isang ganito, na ang gift niya sa pagpapayo, talaga pong maa-uplift yung spirit nun. Amen po ba? So, tingnan natin, ano ba yung galing natin? Doon tayo umakto sa galing natin. Unless lang na sinasabi ko nga sa'yo, pagka inakailangan ka, yung mga cases ko, na master of none, jack of all trade, master of none, pagka kailangan kang tumayo, at sa tingin mong kaya mo naman, tumayo ka na. Diba? Kasi talagang ikaw yung tinatawag sa time na yon. Amen? So, pero mayroon talagang pagkakataon. Mayroon talaga na mga taong, yun yung kanilang linya. Okay, next po tayo is yung may gift of giving. Nung nagko-contribute. Ang tawag po namin dito sa Greek is metadedumi, gift of giving. Kapag sila pong nagbigay, alam niyo po, dito sa church natin, magkano lang yung tithes and offering natin, kulang pa nga sa renta. Oh, kulang pa sa aircon yun. Pero bakit tayo nakakapag-renta, may aircon, nakakahayo? Imagine niyo 5 churches and 5 years. Yung iba, 25 years na nga, isa pa lang eh. Tayo, 5 churches and 5 years. Bakit? Meron tayong may mga kapatiran na may gift of giving outside this church. Alam mo, may kasama po ako sa Bible school. Minsan, kasi hindi po siya pastor. Pag titingnan mo kasi, pag nagpatotoo na yung mga pastor, ito yung ginagawa sa akin sa church namin, ganyan, siyempre, kanya-kanyang bida-bida. Wala siya kasi hindi siya pastor. Pero nung pinag-pray ko siya, sabi ko, Lord, salamat sa pagkakaiba-iba ng aming gift. Kasi ang gift niya po, giving. Ang dami niyang sinusuportahan na churches. Kasi yung husband niya, may business siya international. So doon siya binless ng Panginoon. Alam mo, nung nakita ko,
parang doon siya na, yung parang na-uplift yung spirit niya. Kasi na-appreciate yung ginagawa niya. Kasi akala kasi natin na nakikita natin, yung pastor lang ay gumagawa, masipag. Kapatid, sa pagkakaupo mo dyan, mayroon kang talento na kailangan sa kaharian ng Diyos na big deal sa Lord. Hindi mo ma-appreciate, pero big deal yan sa Lord kasi yan yung parte mo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? So hanapin niyo po yung sarili niyo po, ako nasaan kayo. And then, i-enhance nyo. Amen? And then next po, ito ang nagre-represent dito, yung neck, yung parang, ang metadedomy is the backbone. Bakit? Subukan nyo po, humayo kayo na wala kayong pera. Kaya nyo bang gawin? Sasabihin mo, may miracle naman ng Panginoon. Mga kapatid, ang miracle ng Panginoon, ginagamit ang bawat isang talento na yan. Nagpo-provide siya ng tao. Kaya huwag kang magmarunong, huwag kang magmalaki. Kaya ko itong mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Huwag mong ipagmalaki yung talento mo. Dinisign niya ni Lord na kailangan natin ang isa't isa. Anong sabi niya dun sa 1 Corinthians? Wait lang po, try ko lang hanapin. Parang na-skip ko to. Sabi niya, di ba doon, 1 Corinthians chapter 12, verse 4, there are different kinds of gifts. The same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. Different kinds of working, but all of them and everyone is the same God at work. Kumbaga, iba-iba man siya, pero lahat yon nag-work in different ways. Lahat yon binigay ng Diyos. Sabi, kaya kung titingnan po sa 1 Corinthians 14:26, sabi niya, ganito ang ibig kong sabihin mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon. Gawin ninyong lahat iyan sa ipagkapapatibay ng iglesia. So nakita niyo po, mayroong umaawit, mayroong nagtuturo, mayroong nag-speak in tongues. So lahat-lahat po yun, gawin natin lahat para sa ma-edify ang church ng Panginoon. So lahat yun, lahat ng talento mo, talento niya, talento ko, kailangan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Tandaan po natin, it's not all about us. Oo, it's all about you. It's about you, but it's not you what it's all about. Hindi lang ikaw. Dahil ito ay about sa plano ng Diyos. It's all about Jesus. Di ba yung kanta natin kanina? Kaya dapat Jesus be the center sa buhay natin. Si Jesus ang napaparangalan. Huwag natin kunin yung glory na what is due to God. Ano po yung next, yung pang-anim? If you have this gift of leading, pamumuno, alam mo, ito yung mga tao na nag-stand out ka ayan. So, subukan mong magpalaro. Nung time yung sa youth, yung dun sa swimming pool, may mag-i-emerge dyan. Wala kang pinili na leader. Pero, makikita mo, kung mayroon dyang may gift of leadership, kusa yan. Oy, sandali, dyan ka. Dito ka pumesto, dito ka. Nag-i-strategize na siya kaagad. Kahit hindi mo siya pinili na maging leader. Innate niya yun, automatic yun. Because ginawa siya ng Diyos na ganun. Kung ikaw yun, kapatid, gamitin mo sa tama. Hindi sa paglilid ng rebellion, ha? Tandaan mo, si Lucifer, nag-lead ng rebellion. Gamitin natin paglilid sa kaharian ng Diyos. Alam mo, lahat ng gift na to pwedeng magamit in both ways. So we should redeem kung ano yung gift natin. Amen po ba? Kung ang gift mo ngayon nagagamit sa sanlibutan, redeem. Iparedeem mo yan sa Panginoon at magamit yan sa kaharian ni Lord. At hindi sa kabilang kaharian. Amen po ba? So yun. Hindi ko man siya ma-explain na ng madamihan, ng anto. Pero yun po yun. Kung ikaw yung may ganon na gift,
Gamitin mo, wag kang mahiya. Kailangan natin yan ngayon. We are now in the last days. At kung ikaw naman po ay may gift nung pang-7, ito yung tinatawag natin mercy or rescue. Alam mo, ito po yung mga kumbaga sila po yung ano tawag dyan, parang joker. He can play all things. From 1 to 6, prophecy. Para siyang ano ba ang tawag dyan sa to? Kaya niyang aktuhan lahat. Pag kailangan niyang ng prophecy, parang automatic yan. Kaya minsan nalilito siya, ano ba talaga ako? Hindi niya malaman kung ano yung gift niya. Iyan po yung tipong tao na hindi niya kayang makita yung isang tao na nanglulupaypay. Tutulungan at tutulungan niya. Even po yung sarili niya, to her expense. Matulungan niya lang. Kaya lang ang lahat po yan, lahat naman na gifts na yan, meron po yan. Sabi ko nga, pwede mo siyang magamit sa masama, pwede mo magamit sa mabuti. Minsan, itong Elios na ito, sila yung biktima ng pang-aabuso. Kasi nga, sa sobra nilang pagkamatulungin, yung iba naman, tinitake advantage. Yung kabaitan nito. Kasi nga, presentada yan. Siya yung tipong pag nakita niya na, oo, presentada ang Elios. Pag nakita niya na, hirap ka na, tutulungan ka niya, and even siya yung gagawa niyan para sa'yo. May ganyang tao. Kahit na siya na yung mahirapan, makatulong lang, gagawin niya yan. Kaya siya yung kadalasan, biktima ng bully to pag bata pa. Siya yung madalas na iyakin. Kasi nga, sa kakapresenta niya, minsan, yung sarili niya, nalilist na niya sa priority. Pero ito po yung kumbaga siya yung, sabi ko nga, pwede siyang maging enabler, pwede siyang maging tagapayo. Kasi nga to the rescue siya. Ang isang bagay din na sa kanya, dahil sa gusto niyang tulungan parati yung naaapi, nakakalimutan niya na pag hindi lahat, kaya niyang tulungan. Amen po ba? Kasi may limitasyon yung kakayanan natin Minsan, itong Elios na to, itong may gift of mercy na to, na rescuer na to, nakakalimutan niya na yung tinulungan niya na to, nasaktan niya naman yung isang kapatid. O nagkampi-kampi na. Alam mo yung tipong ganon. So, hindi niya po yun fault na pag nakita niyang lugmok, tutulungan niya. Minsan regardless kung kung siya ba may kasalanan o hindi. Basta tutulong siya dahil nalugmok yan. Minsan nawawala siya sa wisyo na ganon. Yan naman yung blind sight ng Elios. Pag nakita niyang aping-api, tutulong siya. Pero minsan yung wisdom nawawala. Siya ba talaga yung biktima o siya yung ng biktima? Parang ganon. So, yan yung downside niya. Pero wala siyang ibang motibo dyan, kundi siya ay tumulong. Kaya kung kayo man yung naapektuhan itong mga Elios na to, it's not their fault. It's their default. Nilikha sila ng Diyos para talagang maging rescuer. In times of need, tatakbo yan para sa'yo. Handa niyang i-lay down talaga yung sariling buhay niya para sa'yo. So, mga kapatid, kayo yung makaka-discern sa sarili nyo kung sino kayo dyan. Si Lord, hayaan yung ibaba sa'yo ni Lord. Sino ba tagla ako, Lord? Kasi minsan lahat kaya nating aktuhan Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, minsan nasa multimedia ako. Minsan nasa music. Minsan, hindi mo alam ngayon, ano ba talaga ako, Lord? Diba? So, si Lord magre-reveal sa inyo. Pero actually, meron po kaming life impact coaching na kung saan, pero may gagawin kayong participation para tulungan kayong maano yung sarili nyo, kung ano ba talaga yung gift sa inyo ni Lord. Kasi dyan, kung ano yung elemental in you, yan yung galing nyo. Amen po ba? Yan yung modal excellence nyo. Diyan kayo mag-i-excel. At huwag mo nang nasain pa yung galing niya sa pagiging beretera, maging galing nyo din. Because it's not you. It's not you. Siya yun. Kung siya po ay, ganito yung galing niya dito sa pagde-decorate, pagpaplano, tapos ikaw, chill-chill lang. Huwag mong nasain yung mga bagay minsan na
hindi sa'yo, na minsan kaiinggitan pa na. Nasain okay, pero para kainggitan natin yung isang tao and put down one person kasi mas magaling sa atin. Wag. Because fine. Hanapin natin, ano yung kaloob ng Diyos sa akin na doon ako nilikha ng Diyos para ako mag-excel doon. Dahil dyan ka gagamitin ng Diyos para sa kaharian niya. Amen po ba? Kalimutan na natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kalimutan natin na yung itang tao na to, gawin natin katulad natin because hindi siya nilikha ng Diyos na maging katulad natin. Kung magaling tayong kumanta, magaling tayong mag-preach, huwag mong pilitin si kapatid na maging katulad mo because hindi siya ikaw. Ikaw ay nag-iisang ikaw. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Praise God. Kaya pala hindi ako beritera. Gusto ko pa naman kumanta. Pero malakas ang loob si Pastor Fernan. Kasi love niya talagang kumanta. Amen? Kaya pagbibigyan natin siya, kasi gustong-gusto ni Pastor Fernan kumanta. Pag sinabi kong pakantahin natin siya, pagbigyan niyo siya kasi gusto niya talaga. Kasi for the glory of God, gusto niyang parangalan ang Diyos sa pamagitan ng awit. Di po ba? Napakasarap pong makinig, napakasarap unawain. Mga kabataan, dinala kayo ng Diyos dito sa gawain niya, mga nanay. Dahil may nakita talaga at meron talagang gift ang bawat isa. Isipin ninyo kung lahat, pastor, sabi nga ni Bishop, lahat tayo nandito sa taas. Di ba? Lahat tayo nandito sa taas, wala makikinig sa harap. Amen po? Kung lahat naman ay music, ang gift ay pag-awit, pagtugtog, hindi rin tayo kasya dito lahat. Amen po? Last Sunday, may tayong, Lord, I offer my life to you. Sana maawit natin uli. Pero merong parte po doon na gustong-gusto ko na hindi nyo nasama. Sana makaya. What can I give that is not, that you have not given? Diba? What do I have that is not already yours? Diba? Ano ba yung meron ako na hindi mo binigay? Diba? So awitan po natin ito. Try po natin. Kaya po ni Kuya Matthew. Lord, I offer my life to you. Sige po, umawit po tayo sa Diyos. Awitin po natin ang galing sa ating mga puso. Ang kinin natin sa umagang ito na ang Diyos nilikha tayo na mayroong kaloob. Kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin at pagkakatawag, ang sabi sa aklat ng Roma, hindi ito mababago. Tinakda ng Diyos kung saan tayo gagamitin. Taguan man natin ang taguan ng Diyos na huwag tayo magpagamit. Hindi lamang tayo magiging masaya sa buhay na ito. Kung hindi natin susundin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Special tayo sa paningin ng Diyos. Natatangi tayo sa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina, nakita na ng Diyos. Kung saan tayo dadalhin, kung saan tayo gagamitin. Kaya wag nating takbuhan, wag nating talikuran, wag nating baliwalain ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Sabihin natin sa Diyos, all that I am, all that I have. Yes, we lay them down before you, O Lord. Sabihin natin sa Diyos ang bawat awitin, ang bawat lyrics ng awit. Yes, Father God. The joy and the pain are making them yours. Hallelujah, Jesus. I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Yes, Lord. Use it for your glory, oh God. Lifting my praise to you as a praising sacrifice. Lord, I offer you my
Ihandog natin ang buhay natin sa Diyos. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Yes, things in the past. Things yet unseen, oh God. Wishes and dreams that are yet to come true. Yes, Lord Jesus. All of my heart. Yes, Lord Jesus. And all of my praise. Yes, Lord God. My heart and my hands are lifted to you. Itaas natin ang ating puso sa Diyos. Kamay at puso natin, itaas natin sa Panginoon. Lord, we offer our lives to you, God. Everything I've been through, oh Lord, use it for your glory, oh God. Use it for your glory, oh Lord God. We offer our days to you, Lord Jesus. Yes, Father God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, hallelujah, Jesus. What can I give that you have not given? Yes, Lord. What do we have that is not already yours? Amen. All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you. Yes, yan po ang aming binibigay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron kami na galing sa iyo. Ibibigay namin at ibabalik ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. I offer my love. Yes, Lord. Sabihin natin sa Diyos. Everything Inahandog natin ang ating buhay sa Kanya lamang. for your Yes, God. glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing Sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Pwede po bang itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos? My life. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Narinig po namin ang iyong salita sa umagang ito. Nilikha mo kami with differences, O God. Magkakaiba ang kaloob na binigay mo sa amin. Father God, nawa marinig namin ang tinig mo sa oras na ito. Ibaba mo po sa bawat isa ang iyong kaloob at lakaran po namin ito, O Diyos. Sundin namin ito ayon sa kalooban mo at layunin mo sa aming buhay. Father God, sa paninimula ng taong ito na 2024, magamit po ang buhay namin, Panginoon. Magamit ang buhay namin for the expansion of your kingdom. Father God, kung ano yung galing sa iyo, kinaloob mo sa amin ng libre. Pinagkalooban mo kami ng mga gifts, talents, and skills spiritually, O God. Ito'y galing sa iyo. Kaya ibabalik namin ito sa iyo, Panginoon, para ikaw ay maparangalan at mapapurihan sa Diyos sa aming buhay. Father God, kung saan mo kami inilagay, sa paaralan, sa school, sa office, sa iglesyang ito, sa aming pamilya, kung alin ang pamilya, kung saan itong aming unang ministry, nilagay mo kami dito, O Diyos, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming kapaligiran, O Diyos, kung saan, O God, lagi kaming naroroon, kung saan lagi kaming nakapagbibigay influence sa iba. Father God, likhain mo kaming great influencer mo, O Diyos.
na kung ano yung bagay na binigay mo, may katangian kami, maging impluwensya kami sa karamihang tao. Father God, napakabilis po ng araw. Napakabilis po ng takbo ng panahon. Pabalik ka na, Panginoong Jesus. Nang ipropesiya na ipanganganak ang tagapagligtas, pinropesiya din sa panahon namin, babalik na muli. Si Jesus na namatay, na buhay at na muli at umakyat sa langit ay muling babalik sa kapanahonan ito. Huwag kaming maghintay na wala kaming ginagawa sa mga kaloob mo sa amin. Habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, ang mga kaloob, mga gifts, talents, and skills na meron kami, maggamit po ito, O Diyos, para ang lahat ng taong tinangi mo sa puso mo, sa buong sanlibutang ito ay maligtas. God, ang Great Commission po, ang huling tagubilin mo, humayo kami magdisipulo, humayo kami, itouch namin ang puso't buhay ng mga taong nakapaligid sa amin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Mga taong nasa kadiliman, nagnanais makaalis sa kadiliman, gustong makarating sa liwanag, sa kapangyarihan ng anak mong si Jesus. Father God, send us, use us, O God. Ang aming team sa taong ito, a call to mission. God, lahat kami may kaloob, lahat kami may katangian, may skill na binigay ka. God, hahayo kami upang ang aming tema, a call to mission, magampanan namin. Use us mightily, O God, for the expansion of your kingdom. Father God in heaven, ang buhay po namin ito ibinigay mo dahil may layunin ka. Ang buhay namin ito ay sa iyo, O Diyos. Ipinahiram mo sa amin ang buhay na ito, hindi lang para sa sarili namin, Panginoon, kundi para magampanan namin ang layunin. Bakit binigyan mo kami ng buhay? Father God, magliwanag po kami. Let our light shine in the name of Jesus. Makita sa mukha namin ang kapangyarihan mo, Diyos. Mag-ilaw ang aming mukha sa sanlibutang ito. Maging asin kami ng sanlibutang ito. Father God, salamat po ng maraming sa oras na ito. I-bless mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa, O God, ang iyong kapangyarihan sa langit, yun din po ang maghari, ang kapangyarihan mo ang maghari dito sa lupa. Thank you much, Lord. Mabuti kang Diyos. Lahat ng pangailangan namin katatagpuin mo po. Sumunod lang kami sa iyo. Sundin namin ang nais mo, sundin namin ang kalooban mo. Hanapin ka namin at ang iyong katwiran, idadagdag mo, O Diyos, ang lahat ng aming pangailangan. Sa iyo namin hanapin ang aming kaligayahan, ibibigay mo ang naisin ng aming puso. Salamat po sa buhay ng iyong lingkod na ginamit ngayong umaga. Father God, sa bawat araw ng aming buhay, mahayag sa amin ang aming talento, mahayag sa amin ang aming kaloob, mahayag sa amin kung saan mo kami gagamitin. For your glory alone, this is our prayer. In Jesus' name, Amen! Amen! Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Dako na po tayo sa offering. Amen. Sige nga po, sabihin natin, I am gifted. I am blessed. Ngayon pong umagang to, ang verse po na ibinabasa sa akin ay matatagpuan po sa Deuteronomy 8 verse 17. Ang sabi po dito, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it's today. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po sa Deuteronomyo 17. Kaya, wag ninyong iisipin na ang kayamanan nyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumamang kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Glory to God. Sino po dito nag-aahente?
Wala ahente dito, ako lang. Di po ba pag meron kayong naahenteng lote, cellphone, kahit anong bagay na nabenta nyo, lagi nyong naaalala yung nag-middleman, yung nag-recommenda sa inyo, at kahit papaano, inaabutan nyo. Sa real estate ngayon, kung di ako nagkakamali, 5% na ang standard commission. So, out of your 5%, kung sino yung nagbibigay ng recommendation, referral, inaabutan niyo siya. Yun ang nagre-recommenda, inaabutan nyo, naaalala nyo. Isang transaction lang yun, di ba? How much more? Yung laging constant nagbibigay sa atin. Ang sabi po dito, ability. Hindi po sinabing pera, hindi po sinabing power, backer, or education. Sabi dito, ability. So walang limit yun. Kung ano ang ability na meron ka ngayon, kung magtatanim tayo at alalahanin natin. Sabi, remember your God, the one that gives you the ability to produce wealth. Di po ba? Ang Diyos po ba ay mabait na Diyos? Pag tayo nakaalala sa Kanya, mas lalong makakaalala siya sa atin. Last month, meron po kaming mga pastor na nakatabi. Nabangha po ako sa patotoo niya. Sabi niya, tumatanda na kami ng misis ko. Nagkakaroon kami ng desire na mag-transfer ng wealth. So sabi ko, transfer of wealth? Ang dami sigurong pera ni pastor. Kasi yung sinabi niya, transfer of wealth. Pero sabi niya, ang prayer ko, saan mang gagaling ang wealth, Lord? Kung tutuusin, parang, oo nga no, paano ka makaka-transfer kung wala ka na maita-transfer? Pero sa kingdom ni Lord, magtanim tayo na magtanim kung hindi man kayo ang makaka-receive. Yung inyong mga anak, anak na mga anak nyo, apu-apuhan nyo. Basta, dire-diretso lang, tanim tayo ng tanim, at yung transfer of wealth, talagang mangyayari yan sa atin. At sa generation ng ating mga anak. Yung pastor po na yon, sabi niya, all of a sudden, may nagbigay sa kanila na, ang dinidesire lang nila is 100 square meters lang ata. Pero binigyan sila ng more than that, 1,000 square meters na libreng lupa binigay sa kanila at ipapangalan sa kanila, itutulo sa kanila. Bukod doon, may nagbigay pa sa kanila ng napakalaking pera. To the point na, nung sinabi sa kanilang, Pastor, nagdeposito kami sa account nyo. Hindi nila, kumaga nag-thank you lang sila. After 1 week, nag-message daw ulit yung nagbigay, Pastor, na-check nyo na po ba yung pumasok sa account nyo? Kumbaga, hindi sila nag-expect. Kaya ang sabi lang nila, thank you. So, na-intriga sila. Pagtingin nila, ang laki pala ng transfer. Kasi ang sabi, nung kami ay walang-wala, kayo nakaalala sa amin. Kaya ngayon, naalala rin namin kayo. Nakikita niyo po itong envelope na ito. Ito po ay ating first fruit envelope. So, bukod po sa ating tithes and offering, every year, first month of the year, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na first fruit. Sabi po sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with first fruits of all your produce. So, ibang topic na po ito. Yung pong tithes and offering natin, mamaya po ipagpe-pray natin. Personally po, meron akong dito, patotoo. Noong pong umuwi na ako galing sa Singapore, 10 years po ako doon halos. First time po, first fruit ako, galing ko sa Singapore. Hiningan ko yung roommate ko, yung kasama ko sa bahay. Sabi ko, magbigay ka naman sa church. Hindi po born again yun. Pero nagbigay po siya ng $100. Sabi niya, sige, issuean mo ng cheque, dideposito ko na lang sa account mo. So, habang ini-issue ko po yung $100 na peso, I think that time 4,000 ang conversion. Dinig ko po ang sabi ng Panginoon, magsulat ka ng ganitong amount. Mga 5 o'clock po yun. Kumatok ako sa kwarto ni Pastora. Sabi niya, Kuma, eto na yung cheque ni ate, yung kasama ko sa bahay. Paano ba to? Sabi ni Lord, magsulat daw ako ng amount na ganito. Wala ako nun eh. Saan ko kukunin yung pangbigay? Magkano ba? Sabi niya. Ganitong presyo yung sinabi. Pati siya, nanay ko siya, alam niya yung kakayanan ko. Siguro para maganda, para siguradong makabigay ka, hati-hatiin mo na lang, installment mo. Sabi ko, hindi. Sabi talaga, buo daw isulat ko.
sige, sulat ko na lang, bahala na. Sinulat ko po yung figure na yon, na wala po yun sa bank account ko, wala rin pong panggagalingan yon. Pero dahil po narinig ko, maririnig nyo naman po kung talaga pong ipapagawa sa inyo, malinaw na malinaw, magkano, saan gagamitin, sinong bibigyan, ipapasulat po sa inyo. So, nung araw po na yon, 2 cheque inabot ko sa kanya, isang cheque na galing sa roommate ko at isang cheque galing sa akin. That same day po, kinikilabutan po ako kasi hanggang ngayon naaalala ko yung paano lumaki yung ulo ko. Yung amount po na sinulat ko na yun, may nagbigay po sa akin doble. Walang bawas, walang kulang, doble po. Palakpakan po natin ang Diyos. Pero nung nakaraang taon, no isang taon, may binulong ulit sa akin. Kaya lang po, hindi ako sumunod. Tigas po ng ulo ko. Sabi ko, paikutin ko muna to Lord. Gamitin ko muna sa ganito, sa ganyan. March na ako magbibigay. Nung March po, na-scam ako. Yung pong ibibigay ko para sa first fruit, natangay po yung lahat ng scam. Ano pong lesson? Huwag niyo po akong gayahin. Makinig po tayo kaagad. Ang tanong ko po noon, Lord, bakit to nangyari sa akin? Ang gusto ko lang naman, madagdagan pa sana. Kasi yung plano nga ni Lord, bigay mo na yun. Huwag mong kunin yung para sa Kanya. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo kasi actually nahihiya po ako kasi nakahiyan yun noon, na-scam ka. Pero doon po tayo natututo. Pag nadadapa tayo, nagkakaroon tayo ng realization, lalo nating naalala gaano kabuti ang Diyos. Glory to God po, yung na-scam na yun, nabawi ko na. At maraming ulit na nabawi ko na. Kaya po, eto pong sobrang ito, hanggang end of January, magtanim po tayo dito. Kung gusto nyo pong matransfer ang wealth, yung anak nyo, si Ain, mga bata, si Ranbert, magtanim po tayo dito. At sigurado po ako, sabi nga, test me on this, sabi ng Panginoon. At hindi po tayo malulugi. Ayaw ng Diyos na may utang siya sa atin. Sige po, let's all bow our heads and close our eyes. Lord, katulad po na narinig namin ngayon, Lord, nais po namin lahat dito magkaroon kami ng gift of giving. Na Lord, nawa mula sa mga kamay na ito, dumaloy po ang pagpapala upang maging channel kami, Lord, ng blessing para sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, kasama sa church. At higit sa lahat, Lord, para sa ikalalago pa, Lord, ng kingdom mo. Panginoon, minsan nagda-doubt kami. Minsan, Lord, ayaw namin sumunod. Pero Lord, alam namin, wala kami ibibigay sa iyo na hindi mo ibabalik. Ang sabi mo, give and it will come back to us. Shaken up, running over, Panginoon. Yan ang pangako mo, Lord. Goodness shall run after us. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Kaya po ngayong umagang ito at ngayong taon na ito, Lord, blessing, Panginoon, favor, O God, ang dinideclare namin, kiniklaim namin, at Lord, yung gift of giving, Lord, ngayon pa lamang po nagpapasalamat na kami. Ibibigay mo to sa amin at ang ability namin, Lord, paano kami kumita, paano kami magkaroon ng mga diskarte, ng mga racket, promotion, Lord, business, O God. Lord, lahat ng ito, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Kaya mong buksan ang langit, lupa, ang mga bintana, ang mga pinto ng pagpapala at kaya mong ibuhos, uulan, Panginoon, ng pagpapala, Lord, sa lugar na ito, sa simbahan nito, sa lahat, Panginoon, ng mga ROG churches, Lord. Maraming pang simbahan, Panginoon, na mabubuksan. Lord, marami pang mga kaluluwa ang maaabot, Panginoon, dahil po sa lahat ng aming mga kaloob, O God. Maging matapat po kami, Lord. Naging steward, Panginoon, sa maliit at malaking halaga, Panginoon. Maging tapat kami, Panginoon, na magbigay, O Lord, sa gawain mo, Panginoon. Hindi mahalaga, Lord, ang amount. Ang mahalaga, Lord, yung puso namin, masaya, excited, cheerful, magbigay, Lord, dahil alam namin ang perang ito, Panginoon, maraming kaluluwa, Panginoon, ang makakilala sa iyong paanan, O God. Marami pong salamat sa aming narinig, Lord. Salamat
for the confirmation that we are a child of God, Lord. That we are gifted, Lord. That we have everything, Lord, na meron kami regalo, Panginoon. At ito, Panginoon, ay i-discover namin, O God. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Patuloy lang tayo magkaloob habang pong nagbibigay kayo. Gusto ko lang samantalahin. Isang taga ROG Galleria, nanay, nabasa ko po ito, nag-comment siya. Gusto niyang ibahagi yung karanasan ng kanyang anak na meron daw 500 pesos yung anak niya, galing sa kanya. Sabi ng anak niya, Ma, sabi ni Lord, bigay ko raw yung 500. Sabi ng mama niya, pera mo yan, ikaw ang bahala. Pera mo to bigay mo sa akin. Binigay ko na yan sa'yo, ikaw ang bahala. Pero sa puso niya may kurot na 500 pinabibigay na buo. So yung anak kinausap ng Diyos, sumunod siya, binigay niya. Then after the church, dumalaw sila sa lola. Yung lola nagbigay ng 1,000 sa anak. Nakita niyo po? Palakpakan po natin ng Diyos. Di po ba? Agad-agad binalik doble. Amen po? Hindi nila kalain na pagpunta nila sa lola nung anak niya, ibibigay yung 1,000. Pero inamin nung nanay, may kurot sa puso. Kasi nga, bigay niya. Pero gusto ng anak ibigay. Kaya, pag may nadidinig tayong tinig, bakit yung ating first fruit 1 month? Kasi po para makapag-isip, makipag-usap sa Diyos. Ang challenge ng Diyos, ipagkaloob at subukan siya. Subukan nyo, baka hindi nyo pa tinatry. Saan po natin dadalhin yung ating first fruit ngayon? Ito pong ating church dito, hindi po atin ang lote. Inuupahan lang natin. Pero ilang gabi, ilang araw na po ako kinakausap ng Diyos. Hindi po sana natin gustong pagandahin ito dahil hindi nga atin. Gusto natin humingi ng lote, doon tayo magpapaganda. Pero ang sabi ng Diyos, pagandahin natin to. Sobra ako na-challenge sa church sa Gumaok. Ang kisame po nila napakaganda. Ang flooring nila napakaganda. Sabi ng Diyos, yung hinihintay mo, kaya kong pagandahin. Pagandahin mo na yung ngayon. Palakpakan po natin ng Diyos. Yung ating first fruit, ang kaisipan po ng tao ay iba sa kaisipan ng Diyos. Parang nahiya ako sa Kanya. Bakit ganon? Hindi ko pa maranasan yung magandang templo dahil hindi inyo yung lote. Paano ko kayong bibigyan kung dito pa lang hindi ko kayo mapagkatiwalaan? At yung ating building po sa Green Forbes, papipinturahan na natin para maging mas maganda siya. Kasi hindi pa pinturado yung labas, hindi pa pinturado yung second floor. Kaya wag po kayo mag-alala, anything you give, may paglalagyan na po yan. At yung ating paghayo sa mga churches, sabi nga ni Pastora, kung bibilangin natin yung tithes and offering natin dito, hindi po kakasya sa mga pangailangan natin. Pero God is good, God is faithful, higit sa lahat mayaman ang Diyos natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, minsan pa, naranasan namin ang tagumpay ng aming gawain sa umagang ito. Father God, we declare victory is yours. Ang tagumpay ay nasa amin. Kaloob mo mula sa amin. Nawa, O Diyos, malakaran namin ang kalooban mo at layunin mo sa aming buhay. Ihanay namin ang aming buhay sa iyong layunin upang sundan kami ng pagpapala at katapatan mo, O Diyos. I-bless mo po this year, 2024, we are declaring this year a year of favor. Favor, favor, and blessing be upon us, Lord, in the name of Jesus. God, ang buong isang linggo kakaharapin namin, God, muli pagpalain mo kami. Let your divine protection, divine provision,
Divine healing, divine intervention be upon us in Jesus' name. Taas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isang kagandahang loob, pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom, humayo po tayong mapayapa. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout! Amen! 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 God bless po! God bless po sa bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. Yes, I Lord! will rejoice and be glad in Yes, it. we will This rejoice! is the day Hallelujah, that the Jesus! Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Oh, let's clap our hands to Jesus! Rejoice. Palakpakan natin ang Diyos na dakilang yarihan sa lahat! Celebrate the presence of the Amen. Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord! Of the Lord. Amen. He is worthy to be praised. Rejoice! Woo! In the Lord! Yes, Lord God! Rejoice! In the Lord! This is the day that the Lord has Hallelujah! made. I will rejoice and be glad Yes, in Lord! it. We will This is the day rejoice! that the Lord has made. Yes, Lord God! I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord! Yes, Lord God! In the Lord! Celebrate the presence of the Lord. Amen. He